Sa isang syudad kung saan matatanaw ang paglubog ng araw kasabay ng mga taong nagmamadali ng umuwi, dagdag pa ang sobrang traffic. Isang taxi ang huminto sa tapat ng isang siyam na palapag na gusali na may makalumang disenyo. Ang matandang driver ay napatingin sa rearview mirror at doon ay nakita niya ang isang dalaga na nakasuot ng kulay itim mula ulo hanggang paa. Tahimik lamang itong nakaupo sa likurang upuan. "Nakikiramay ako, iha," wika ng driver. "Maraming salamat po," bulong naman ni Priscilla habang nangingilid ang luha sa mga mata. Matapos noon ay inibot niya ang bayad sa pamasahe bago dali-daling bumaba. Nakasuot siya ng itim na damit dahil noong araw na iyon, inilibing ang kanyang minamahal na ina. Habang naglalakad papasok sa gusali ay ramdam niya ang lungkot at pighati kasabay ng bawat hakbang. Automatic na bumukas ang malaking pinto kung saan nag-aabang ang matandang security guard. Hindi na pinansin pa ni Priscilla ang malungkot na tingin ng gwardya. Sa halip ay marahan siyang naglakad patungo sa ikatlong palapag. Pagbukas niya sa pinto ng apartment ay nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Naroon ang mga gamit ng kanyang ina, maging ang sapatos na binili nito bago siya pumanaw. Muling napahagulgol si Priscilla. Gusto niyang sumigaw at magwala, pero alam niya sa kanyang sarili na kahit ano pang gawin niya ay hindi na maibabalik pa ang buhay ni Sonia. Mahapdi at namumugto na ang kanyang mga mata dahil sa patuloy na pag-iyak. Halos wala na ring luha ang pumapatak. Hating gabi na pero hindi siya makatulog dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, larawan ni Sonia ang kanyang nakikita. Kinabukasan, nang magising si Priscilla ay parang ayaw niya nang bumangon. Napakalungkot ng kanyang pakiramdam. Wala na siyang gana pang mabuhay. Wala na siyang tatay at wala na ring nanay. Ginawa ng mga ito ang lahat upang mabigyan siya ng maayos na buhay, pero naging malupit ang tadhana sa kanila. Si Sonia ay nagkaroon ng trabaho, pero puro kontraktual. Walang bonus o anumang benepisyo na natatanggap. Kada 6 na buwan, kailangang i-renew ang kontrata. Kahit mahirap ay tinatanggap niya kung ano ang available na trabaho. Katwiran niya, kaysa naman maging tambay, ano naman ang ipambibili nila ng pagkain kung mamimili pa siya ng trabaho? Nagkakapera man, pero sapat lamang sa pang-araw-araw na gastusin. Noong araw na iyon, napagpasyahan ni Priscilla na makipagkita sa kanyang mga kaibigan upang kahit papaano ay mayroong makausap. Si Elena, ang pinakamalapit niyang kaibigan, ang nakapansin sa matinding pinagdadaanan ni Priscilla. "Sana makatulong sa iyo ang panandaliang paghinto sa pag-aaral," wika nito. "Elena, sa totoo lang, malungkot at natatakot ako," naluluhang wika ni Priscilla. Nag-change topic agad si Elena upang hindi maging emosyonal ang kaibigan. Gusto niyang kahit papaano ay maging abala ito nang sa gayon ay wala siyang oras na umiyak o magmukmuk sa kwarto. "Siya nga pala, Priscilla, yung boyfriend ko nagtatrabaho bilang security guard sa restaurant. Malapit lang sa apartment mo. Balita ko'y naghahanap rin sila ng waitress. Baka gusto mong subukan." Matapos marinig ang mga salitang iyon, napatitig si Priscilla sa kaibigan na para bang nabuhayan siya ng loob. "Sige, susubukan ko," wika ni Priscilla kahit hindi niya alam kung ano ba ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, maagang gumising si Priscilla upang maghanda para sa interview. Maganda ang restaurant at mukhang mamahalin. Parang mayayaman lamang ang customer doon. Ang boyfriend ni Elena ang kumausap sa manager upang matanggap si Priscilla. For formality lamang ang interview, pero syempre, kailangan niya ring magpakitang gilas pagdating sa trabaho. Pagpasok niya sa loob ng restaurant ay parang sa ibang mundo siya napunta dahil sa napaka-eleganteng design ng mga furniture
chandeliers at mga painting na nakasabit sa dingding. Noon lamang siya nakakita ng ganoon sa personal. Pagpasok sa loob ng opisina, bumungad sa kanyang isang babae na sa tansya niya ay nasa 40 taong gulang. Nakaupo ito sa leather seat. Sa aura nito ay mababakas ang pagiging sopistikada. "Ikaw pala si Priscilla. Maupo ka rito." Wika ni Samantha sabay turo ng upuan. Hindi siya ang manager dahil siya mismo ang nagmamay-ari ng restaurant. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa dati mong trabaho. Ano ang mga naging karanasan mo doon?" "Ang totoo niyan ay wala pa po akong experience. Hindi pa po ako nagtatrabaho sa restaurant. Pero mabilis naman akong matuto at sisipagan ko ang pagtatrabaho." Napataas ang kilay ni Samantha. "Wala kang experience pero gusto mong magtrabaho sa ganitong klase ng restaurant?" Tiningnan niya si Priscilla mula ulo hanggang paa bago muling nagsalita. "Pero sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pwede ka nang magsimula bukas. Tuturuan ka ng ibang waitress kung ano ang mga dapat mong gawin. Tandaan mo, ang trabahong ito ay dapat na pulido. Responsibilidad ninyo ang bawat customer. Kung hindi mo kaya ay pwede kang tanggalin. Nagkakaintindihan ba tayo?" "Opo, ma'am," wika ni Priscilla na may halong kaba. Habang nakahiga sa kama ay nagmumuni-muni ang dalaga. Iyon ang kauna-unahang beses niyang mag-apply ng trabaho at pwede na siyang magsimula agad-agad. Hindi lang sa isang normal na kainan, kundi sa mamahalin at eleganteng restaurant. Malaki ang ino-offer na sweldo at kung magtitipid siya ay kayang-kaya niyang makaipon. "Sana mababait ang maging katrabaho ko. Mama, sana ay samahan niyo ako bukas. Sana ay malampasan ko ang mga pagsubok sa buhay." Bulong niya sa sarili bago tuluyang makatulog. Kinaumagahan, maagang dumating sa restaurant si Priscilla. Kinakabahan pero determinado siyang matuto. Agad siyang nakipag-usap sa mga kapwa waitress upang turuan siya sa mga dapat gawin. Makalipas ang ilang oras ay siya na ang nag-serve sa isang customer. Nakangiti niyang kinuha ang order nito at isinerve ang pagkain nang walang pagkakamali. Naging maganda ang simula ni Priscilla. Nakahinga rin siya ng maluwag dahil iniisip niya na hindi naman pala ganoon kahirap ang trabaho katulad ng kanyang inaakala. Nang biglang dumating ang isang magarang kotse. Pumarada ito sa reserved parking lot ng restaurant. Mula roon ay bumaba ang isang matangkad na lalaki na nasa 45 taong gulang na. Halatang mamahalin ang suot nito at ayon pa sa mga waitress, nasa listahan siya ng VIP customer. Si Samantha ay agad na lumabas ng opisina upang salubungin at batiin ang bagong dating na customer. Alam ko na kung bakit. Nandito pala si Mr. Williams. Bulong ni Christina sa kapwa waitress na si Priscilla. Regular yan dito. Mayaman at sikat dahil sa laki niya kung magbigay ng tip. Pero mag-ingat ka sa kanya. Mahilig yan sa mga kasing edad mo. At isa pa, may gusto si Samantha kay Mr. Williams. Kaya kung sino man ang makita niyang nakikipaglandian ay siguradong si Sante kaagad. Bumilis ang tibok ng puso ni Priscilla dahil sa kanyang nalaman. Lalo na nang tawagin siya ni Samantha patungo sa mesa ni Mr. Williams. "Welcome to our restaurant." Nakangiting bati niya sabay abot ng menu. Napatitig si Mr. Williams sa mukha ng waitress. Hindi agad siya nakasagot dahil para bang nakita niyang isang imahe ng dating pag-ibig mula sa masakit na nakaraan. Ang babaeng umalis ng walang paalam 1 linggo bago ang kanilang kasal. Dahil sa pagkabigo ay namuhay siya ng malungkot at may galit sa mundo. Tanging pagpapalaki sa negosyo at pagkakaroon ng maraming pera ang ginawa niya sa pag-aakalang pagsisisihan ng dating kasintahan ang ginawa nitong pang-iiwan sa kanya. Sinikap niyang pagbutihin ang trabaho hanggang makapagpatayo ng sariling negosyo na ngayon ay isa ng kilalang kumpanya. Sikat at tinitingala ng marami pero ang hindi nila alam, sarado ang kanyang puso sa ibang tao. Takot magmahal at takot ding magtiwala dahil ayaw nang masaktan ulit.
Ito ang pumasok sa isip ni Mr. Williams nang makita niya ang mukha ni Priscilla. Naisip niya rin na isang araw ay baka katabi niya na ito sa higaan. Naniniwala ang negosyante na isa ito sa paraan upang kahit papaano ay maibsan ang sakit ng kanyang nakaraan. Bago ka lang dito, tama ba? Nakangiting tanong ni Mr. Williams. Pwede ba kitang sunduin mamaya pagkatapos ng trabaho mo? Pwede tayong mag-ikot-ikot dito sa syudad at kumain ng masarap sa lugar na siguradong magugustuhan mo. Wika pa nito. Hindi agad nakasagot si Priscilla. Wala pa siyang karanasan pagdating sa pakikipag-date at iyon rin ang pinakaunang beses na may nagyaya sa kanya na isang estranghero. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya pwedeng patulan ang sinasabi ng customer dahil siguradong baka iyon na ang huling araw niya sa trabaho. I appreciate the invitation, sir, pero hindi kami pwedeng tumanggap ng personal offer mula sa customer. Pagkatapos po ng trabaho ko ay uuwi na ako agad. Nakangiting tugon ni Priscilla. Sinikap niyang huwag maging bastos sa harap ng customer, lalo na't naroon si Samantha. Agad namang tumawa si Mr. Williams. Kilala ng mga tao kung sino ako at siguradong pag nakita nilang magkasama tayo ay maraming oportunidad ang darating sa'yo. Pwede kong kausapin ang may-ari nitong restaurant para bigyan ka ng malaking bonus. Sir, may orderin pa po ba kayo? Tanong ni Priscilla upang matapos na ang usapang iyon. Ngumiti lang si Mr. Williams bago nagsalita. Yan muna ang order ko. Matapos noon ay dali-daling naglakad si Priscilla patungo sa kusina. Nang mga sumunod na araw ay napapadalas ang pagbisita ni Mr. Williams sa restaurant. Minsan ay may mga kasama itong kapwa negosyante. Pero sa tuwing mag-isa siyang kumakain ay si Priscilla ang gusto niyang mag-serve sa kanya. Nag-o-offer din siya sa dalaga tulad ng bakasyon sa Bali, Indonesia, pagbili ng alahas sa sikat na brand o pagtira sa kanyang mansyon. Iba-iba ang offer ng negosyante na para bang binibigyan niya ng choice ang waitress kung alin ang magugustuhan nito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinanindigan ni Priscilla ang kanyang desisyon. Pasensya na sir, pero hindi ako interesado. Ito ang paulit-ulit na isinasagot ng dalaga. Nagpatuloy pa iyon ng ilang linggo. Hindi sumusuko ang negosyante kahit alam niyang tatanggihan siya ng waitress. Sa halip ay lalo pang tumitindi ang pag-aasam niya na makasama ito. Si Priscilla naman ay pamilyar na sa mga gawain ni Mr. Williams dahil na rin sa kwento ng mga kapwa waitress. Sa totoo lang ay naaawa siya rito. Isa sa mga dahilan kung bakit wala siyang balak na patulan ang ginagawa nitong panliligaw. Marahil magpapatuloy pa ang ginagawa ni Mr. Williams at Priscilla kung hindi dahil sa pakikialam ni Samantha. Bilang may-ari at may lihim na pagtingin kay Mr. Williams ay palagi niyang inoobserbahan ang bawat kilos nito. Napansin niya na nagiging malapit na si Mr. Williams kay Priscilla, dahilan upang pag-initan niya ang waitress. Natatakot siya na baka isang araw ay pumayag si Priscilla sa offer ng negosyante at para hindi na ito mangyari pa ay gumawa siya ng paraan. Isang umaga, pagpasok ni Priscilla sa trabaho ay agad siyang kinompronta ni Samantha. Priscilla, sumunod ka sa opisina ko. Nakairap na wika nito. Pagkasara ng pinto ay agad siyang inakusahan ni Samantha. Priscilla, noong tinanggap kita dito sa restaurant ay dahil naaawa ako sa sitwasyon mo. Binigyan kita ng pagkakataon kahit wala ka pang experience. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin? Nagawa mo pa kaming pagnakawan? Nag-audit kami at may kulang na pera sa kaha. Nakita ang pera sa locker mo. Hindi ko alam na sa likod ng maamo mong mukha ay isa ka palang magnanakaw. Hindi makapaniwala si Priscilla sa mga akusasyon laban sa kanya. Para bang gusto niyang lamunin na lamang ng lupa. Ma'am, pasensya na pero hindi ko po alam ang tungkol sa pera na sinasabi niyo. Hindi po ako nagnakaw ng kahit na ano. Hindi na ako tatawag pa sa mga pulis. Hindi dahil naawa ako sa'yo, kundi dahil ayaw kong makaladkad ang pangalan ng restaurant dahil sa ginawa mo. Ayaw kong isipin ng mga customer na magnanakaw ang mga empleyado dito.
Cesante ka na mula ngayon, kaya umalis ka na rito. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha sa pisngi ni Priscilla. Parang paulit-ulit siyang sinasaksak dahil sa masasakit na salitang binitiwan ni Samantha. Buong akala niya ay makakapagbagong buhay na siya kasama ang mga bagong kakilala at kaibigan. Pero dahil sa maling bintang ay nasira ang lahat ng iyon. Paano siya muling makakahanap ng trabaho kung nabahira na ng masama ang kanyang pangalan? Magkahalong lungkot at sama ng loob ang bitbit ni Priscilla pag-uwi ng apartment. Napaupo na lamang siya sa sofa bago muling umiyak. Kini-question ng sarili. Ano ba ang nagawa niyang pagkakamali para maranasan niya ang ganoon? Muli niyang naalala ang kanyang ina. Kaya naman, kinuha niya ang lumang photo album sa cabinet na palagi nitong tinitingnan bago pumanaw. Habang iniisa-isa ang mga larawan, ay naalala ni Priscilla ang mga kalakip na alaala noong buo pa ang kanilang pamilya. Sa patuloy na pagbuklat ng pahina sa photo album, ay biglang nahulog ang isang selyadong envelope kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang envelope at mula roon ay nakita niya ang isang sulat. Punong-puno ng pagmamahal at pagsisisi ang nakalagay roon. Hanggang sa mabasa niya ang pangalan ni Allen Williams o mas kilala niya sa tawag na Mr. Williams. Kalakip nito ang isang larawan. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang dalaga dahil sa kanyang natuklasan. Ang totoo niyang tatay ay isang kilalang negosyante. Ang parehong lalaki na nanliligaw sa kanya ng ilang linggo. Ang taong nagturo sa kanya kung papaanong sumagot ng maingat at maayos sa kabila ng pambabastos na ginagawa nito. Naluluhang pinagmasdan ni Priscilla ang larawan kung saan masaya siyang kumakain ng ice cream kasama si Sonia at si Pablo, ang kinikilala niyang ama. Ni minsan ay hindi niya naramdaman na hindi pala ito ang tunay niyang tatay. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ng totoo? Bulong ng dalaga. Parang gusto niyang masuka dahil hindi niya lubos maisip na ang tunay niyang ama ay nagka-interes sa kanya. Papaano kung pinatulan niya ito? Ano na lamang ang mangyayari? Gusto niyang sabihin kay Mr. Williams ang lahat ng natuklasan, pero natatakot siya kung ano ang posibleng mangyari. Para saan pa kung hindi niya rin naman ito kayang tanggapin bilang ama? Nang sumunod na araw ay napagpasyahan ni Priscilla na humanap ng bagong trabaho. Gusto niyang makapagsimulang muli. Gusto niyang kalimutan ang lahat ng nangyari sa dating pinagtatrabahuhan, maging ang tungkol kay Mr. Williams. Nag-send siya ng resume sa iba't ibang kumpanya. Maraming rejections pero hindi siya sumuko. Isang araw, pagkatapos ng job interview ay bigo na naman siyang umuwi ng apartment nang bigla niyang mapansin ang pamilyar na SUV na nakapark malapit sa entrance. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari noon, kaya hindi na siya nagulat nang makita si Mr. Williams. May dala itong isang bouquet ng bulaklak, naglalakad, papalapit sa kanya. Priscilla, kumusta ka na? Nakangiting bati nito. Narinig ko yung nangyari sa restaurant. Kung may nagawa kang pagkakamali ay pwede naman kitang tulungan. Dahil sa mga narinig ay lalong nakaramdam ng galit si Priscilla. Hindi niya namalayan ang pagbuhos ng emosyon. Kaya naman, kinuha niya ang bouquet sa kamay ni Mr. Williams bago iyon itinapon sa sahig bago pa ulit-ulit na tinapakan. Wala akong ninakaw at wala akong sinaktan na kahit na sino. Wala na ang nanay ko at ngayon, nalaman ko ng sarili kong ama ay parang gusto akong angkinin na para bang isang bagay. Sigaw ni Priscilla habang patuloy sa pagpatak ang mga luha. Matapos noon ay dali-dali siyang tumakbo papasok sa loob ng apartment. Nagulat si Mr. Williams sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga binitiwang salita ni Priscilla. Ilang minuto ring nag-isip ang negosyante bago niya napagpasyahang sundan si Priscilla. Ilang beses siyang kumatok sa pintuan. Ano pa bang gusto mo? Ikaw bang anak ni Sonia? Oo, ako nga ang anak niya.
Wika ni Priscilla bago marahang binuksan ang pinto. Nakita ko ang sulat na iniwan niya. Ipinagtapat niyang lahat sa akin. Wika ni Priscilla bago iniabot ang sulat kay Mr. Williams. Habang binabasa ang sulat ay hindi makapaniwala ang negosyante. Iyon ang sulat kamay ni Sonia, ang babaeng minahal at kinapupuotan niya. Masakit malaman na wala na siya sa mundong ito. Priscilla, anak, kung papayag ka na itama ko ang aking pagkakamali ay gagawin ko hanggang sa mapatawad at matanggap mo ako bilang iyong ama. Sorry sa mga nagawa ko. Pangako ko na magbabago ako para sa'yo. Niyakap ni Priscilla ng mahigpit ang kanyang ama. Alam niyang sincere ito. Isa pa ay ito na lang ang natitira niyang pamilya. Alang-alang sa kanyang ina ay gusto niya itong mas makilala pa. Pumasok ka dito sa loob. Sabay na tayong kumain. Nakangiting wika ng dalaga. Pumayag naman si Mr. Williams at mula noong araw na iyon ay napagpasyahan nilang ituring na pamilya ang isa't isa. Anak, bakit hindi ka nalang tumira sa bahay ko? Mga kasambahay lang ang kasama ko roon. Maraming bakanteng kwarto. Ikaw na lang ang bahalang pumili kung saan mo gusto. Sige po, Papa. Pero ayaw ko sanang ibenta itong apartment dahil nandito po ang mga alaala ni Mama. Oo naman anak, hindi natin to ibebenta. Ang gusto ko lang ay lagi tayong magkasama. Isa pa ay doon ka na lang magtrabaho sa kumpanya. Nang sa gayon ay maituro ko sa iyo ang lahat bago ako magretiro. Siguro ay mga 10 taon pa naman yun mula ngayon pero gusto ko nang maging handa ka. Siya nga pala, mas makabubuti kung mag-aral ka ulit. Opo Papa, plano kong mag-aral ulit. Yun din naman ang gusto ni Mama para sa akin noong nabubuhay pa siya. Isang tanghali, magkasamang kumain si Mr. Williams at Priscilla sa restaurant na dati niyang pinagtatrabahuhan. Agad nagbulungan ang mga waitress dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ilang sandali pa ay dumating si Samantha. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Mr. Williams, mawalang galang na. Pero siya yung waitress na nasisante dito dahil nagnakaw. At ikaw naman Priscilla, akala ko pa naman ay disente kang babae. Pero yun pala, bibigay ka rin. Nakairap na wika nito. Samantha, pasensya ka na rin pero ito na ang huling yapa ko sa restaurant mo. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin sa mga kaibigan ko na huwag nang pumunta rito at baka kapag may nawala ay sila pa ang mapagbintangan. Siya nga pala, gusto kong malaman ninyo na si Priscilla ay aking anak at hindi siya katulad ng iniisip ninyo. Wika ni Mr. Williams bago nilisan ang restaurant na iyon. Napaupo na lamang si Samantha sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala na anak pala nito si Priscilla. Sana pala ay naging mabuti siyang tao sa harap nito. Baka sakaling nagkaroon pa siya ng pag-asa kay Mr. Williams. Mula noon, pinagbutihan ni Priscilla ang pag-aaral kasabay ng pagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Paminsan-minsan, dinadalaw niya pa rin ang lumang apartment, maging ang puntod ng yumaong. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.